Binabati ko ang lahat ng isang magandang araw. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Alfred. At nais ko lang ding magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa naging karanasan ko sa aswang. Nangyari po ito sa dating probinsya kung saan nga kami nakatira. Nang mga panahong ito ay nasa elementarya pa lamang ako. May haka-haka rin sa aming baryo noon na meron daw aswang na gumagala. Maraming mga magulang naman yung nabahala para sa kanilang mga anak. Maging yung mga magulang ko ay ganoon din. Pero hindi naman nila ako pinagbabawalang gumala basta't hindi lang din ako abutin ng gabi sa aking daan. Dahil nag-aaral nga ako noon, hindi maiwasan na kung minsan ay madilim na nga ako makarating sa bahay. May kalayuan din kasi yung eskwela ang pinapasukan ko. At nilalakad ko lamang din yung pauwi tuwing hapon. Wala na kasing masyadong bumabiyahing tricycle patungo sa aming baryo pagkalagpas ng mga alas 4 ng hapon. Dahil doon, wala na akong ibang mapagpipilian kung hindi yung lakarin na lamang pauwi ng bahay. Madalas na lamang akong pagsabihan ng aking mga magulang na dalhin ko nga yung lanseta ni tatay. Para naman kahit papano, ay meron daw akong pang proteksyon kung sakaling tambangan nga ako kapag ginabi nga ako sa daan. Nung una ay takot naman akong magdala dahil baka mahuli nga ako ng aking guro. Pero kalaunan, sa takot ko nga sa aswang, madalas ay dinadala ko na nga yung lanseta. Mabuti naman at okay lang din sa mga magulang ko. Isang pagkakataon noon, laking tuwa ko dahil maaga pa nga yung aming uwian. Hindi na ako nag-aksepa ng panahon at nagsimula kaagad akong maglakad pa uwi ng bahay. Wala akong kasama noon dahil nauna nga yung uwian ko kumpara sa mga kababaryo namin na madalas kong kasama kapag uuwi ng hapon. Nang nangangalahati na nga ako sa daan, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon. At mas pinili kong dumaan sa bahaging malapit sa gubat. Gayong mas mabilis nga akong makakarating sa bahay namin kapag doon ako dumaan. Masyado lang din akong nagmamadali noon. Nawala sa isipan ko yung sinabi ng nanay ko sa akin noon tungkol sa aswang na posible raw na malapit sa gubat o kaya sa may gubat mismo nakatira. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at nang nasa kalagitnaan na nga ako ng daan, sa hindi ko inaasahan ay meron akong naulinigang ingay sa hindi kalayuan. Natigil ako sa aking paglalakad noon at minatsagan ko na muna yung paligid. Napagtanto ko namang mga pagyabag ng paa yung naulinigan ko. Kaya't nagtaka rin ako at nakuryoso kung sino nga ba yung may gawa ng mga pagyabag na iyon. Naisipan kong sundan yung mga pagyabag na naririnig ko. Hindi ko na malayan na nakakalayo na pala ako sa daanan at nang matigil nga ako sa paglalakad ay napagtanto ko na malapit na ako sa may gitna ng gubat. Nawala na rin yung mga pagyabag na naulinigan ko. Kaya bahagya akong nakaramdam ng takot dahil sa isipin na baka mag-isa na lang din ako doon. Nagpasya nga akong bumalik na lamang sa daan para dumiretso na nga sa aking pag-uwi. Pero may natanaw akong maliit na kubo sa unahan. Hindi ko alam kung bagong tayo lang ba yun doon o baka nung panahon ko lang na yun napansin. Sino kaya yung nakatira dyan? Tanong ko pa sa aking sarili noon. Nagdadalawang isip ako kung aalis na nga ako noon o susubukan kong tignan kung sino nga ba yung nakatira sa naturang kubo. Nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad palapit sa naturang kubo. At nung naroon na ako, napansin ko nga na nakasarado yung pintuan at maging yung mga bintana nito. Alis na rin sana ako noon nang may marinig akong ingay sa loob ng naturang kubo. Nangunot nga yung noo ko dahil doon at inisip ko na baka meron namang tao roon at parang nangangailangan ng tulong yung naririnig ko. Lumapit pa nga ako sa kubong yon at naghahanap ng butas na pwede kong silipin para alamin kung ano nga bang nangyayari sa loob. Nang makakita nga ako, hindi na ako nagdalawang isip na sumilip doon. Pero hindi pa man ako nakakasilip ay may narinig akong boses sa loob. Subukan mo lang na sumilip at hindi ka na makakaalis dito. Yun nga yung narinig ko. At dahil sa takot na baka hindi na nga ako makaalis doon, nagpasya na lang din akong umalis na. Mabilis akong tumakbo noon palayo sa naturang kubo. At nang medyo nakalayo na nga rin ako, sinubukan ko pang lumingon sa kubong yon. At nakita ko nga yung isang matandang babaeng nakatayo sa may tapat nun. Nakatingin ito sa akin at animoy galit dahil talagang matalim yung pagtitig nito.
Kinabahan ako syempre, kaya lalo kong binilisan yung aking pagtakbo. Nawala lang yung kaba ko nang ligtas na nga akong makarating sa bahay. Tinanong pa nga ako ng aking ina noon kung bakit ako namumutla, kaya't hindi na ako nagdalawang isip na magsabi sa kanya kung ano nga bang nangyayari. Pinagalitan naman ako ni nanay noon at pinagsabihang wag nang uulitin yung pagpunta sa parting yon. Dagdag pa nito, hindi ko raw alam at baka yun nga yung aswang na haka-hakang gumagala sa aming baryo at maging sa mga karatig baryo. Tumango lang ako sa kanya bilang tugon at hindi na nga ako nagsalita pa. Dahil sa nangyari sa akin ng araw na yon, hindi na ako muli pang bumalik sa gubat na yon. Inakala ko rin hindi na ako babalikan ng matandang babae dahil wala naman akong ginawa sa kanya. Pero mali ako ng aking akala. Isang beses nga noon, dahil gagabihin ako ng uwi mula sa eskwelahan ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Pakiramdam ko rin ay may hindi magandang mangyayari sa akin pero pinagsawalang bahala ko na lang muna. Nang mag-uwian nga ay medyo padilim na nga yung paligid noon, kaya dali-dali na nga ako sa aking paglalakad. Wala rin ibang kasama noon dahil nauna nang umuwi ang mga kababaryo namin na makakasama ko sana sa pag-uwi. Hindi na ako mapakali. At kung ano-ano nga yung pumasok sa isipan ko noon, minabuti ko na lang din na mas bilisan pa yung aking paglalakad. Dahil talagang mabilis rin yung pagdilim ng paligid. Nang makalahati ko na nga yung madadaanan ko, naisip ko rin na baka may biglang humila sa akin. Pero nilakasan ko na lang din yung aking loob. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko na nga yung madilim na bahagi ng naturang daanan. Nagtaasan na nga yung mabalahibo ko habang naglalakad doon. Kaya halos takbuhin ko na rin para makaalis kaagad doon. Yun nga lang po, bago ko pa man mapagtagumpayan na makaalis sa daanang yon, nakarinig ako ng mahinang pagyabag sa aking likuran. Kinabahan ako agad. Hindi ko maiwasang mataranta. Nakaramdam ako ng kakaibang takot nang marinig ko yung boses ng isang matandang babae. Mapangahas ka dahil nagpunta ka pa sa bahay ko. Yun pa naman yung pinakaayaw ko sa ibang batang tulad mo. Pagkatapos niyang sabihin yung mga katagang yon, ay meron akong narinig na angil. Hindi na sana ako lilingon pa sa kanya dahil may kutob akong may kakaibang mangyayari sa kanya. Pero hindi ko napigilan yung aking kuryosidad. Pagkalingon ko nga sa matandang babae, ay halos manigas ako sa aking kinatatayuan. Nang tumambad sa akin yung maitim at merong kulubot na balat na nilalang. Unti-unting nagbabaga yung mga mata nito at pansin ko rin na humahaba yung kanyang mga kuko. Hindi ko na nga napigilan yung maihi noon dahil sa takot ko. Yun yung unang pagkakataon kong makakita ng ganong nilalang. Pero sumagi agad sa isipan ko na isa yung aswang. Aswang ka? Ikaw yung gumagalang aswang sa mga kabaryuhan. Takot ko pang wika noon. Napaangil lang yung nilalang at dahan-dahan siyang umakbang papalapit sa akin. Ramdam ko naman na parang bumibigat yung bawat takbang ko nang subukan ko umatras palayo sa matandang aswang na yon. Nang umangil nga ito, doon ako humugot ng lakas ng loob para magsimula na sa aking pagtakbo palayo. Dahil mabilis akong napatakbo noon, narinig ko na muling umangil yung matandang aswang. Hindi na ako lumingon pa dito at tinuon ko na yung aking atensyon sa aking madadaanan. Panay yung pag-angil nito na parang galit na galit dahil sa pagtakbo ko. Mabuti na lamang at hindi na gaanong madilim yung nadaanan ko. Dahil wala nang gaanong matataas na puno sa mga gilid ng daan. At hindi na rin ako nahirapan sa pagtakbo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon pero tama nga yung sabi nila na kapag labis yung kabang nararamdaman mo, ay hindi mo na rin mamamalaya na may mga bagay kang magagawa na hindi mo inakala. Nakarating ako sa bahay na hinahabol pa rin ng matandang aswang na yon. Mabuti na lamang at nakita ko na aking ama. Sinalubong niya ako sa daanon lalo at sumisigaw na nga ako. Ganoon na lamang yung pagpapasalamat ko nang makaligtas ako sa matandang yon. Pero dahil nagalit rin yung tatay ko, gayong binalak nga ako nitong biktimahin. Kasama yung iba ko pang mga tiyuhin, ay pinagsabihan nila akong ituro sa kanila kung saan nga ba yung bahay ng matandang aswang na yon. Na noon ay mabilis na nga ring lumayo nung papalapit na ako sa bahay.
Sang-ayon naman po ako doon, kaya dala ang kanilang mga itak. Tinahak nga namin yung daanan pabalik doon sa bahay ng matandang aswang na yon. Nasa kalagitnaan nga kami ng aming paglalakad patungo roon nang may maulinigan kaming mga sigawan sa hindi kalayuan at kinutuban yung aking ama, maging yung mga tsuhin ko. Kaya minabuti na nga namin napuntahan kung saan nagmumula yung mga sigawang yon. Nang matuntun nga namin, nagulantang kaming lahat nang makita yung dalawang taong tinambangan rin ng aswang. Batid namin yun nga yung matandang aswang na humabol rin sa akin. Kaya hindi nagdalawang isip yung aking ama at yung mga tsuhin ko na tulungan yung dalawang taong yon. Laking pasalamat din ang mga ito nang dumating kami dahil hindi nagawa ng matandang aswang ang kung anumang pakay nito sa kanila. Mabilis po kasi itong tumakbo papalayo. Nagpasalamat naman sa amin yung dalawang tao at saka sila umalis. Kami naman noon ay nagpatuloy sa paglalakad patungo pa rin doon sa bahay ng matandang aswang. Kailangang matigil na yung matandang yon sa kanyang ginagawa. Malaki na yung takot na dinudulot niya sa mga tao sa mga baryo. Wika pa nga ni tatay noon. Sumangayon naman sa kanya yung aking mga tsuhin. Kaya binilisan na lang din namin yung aming paglalakad. Nang malapit na kami sa bahay ng matanda at nasa may gubat na nga kami, nakarinig kami ng mabibilis na mapagyabag sa aming likuran. Batid namin yung matandang aswang yon. Kaya't naghanda nga si natatay at yung mga tsuhin ko sa pag-atake nito. Hindi nga kami nagkamali dahil bigla na lamang tumalon sa harapan namin yung malaking aso noon. Aba, nagbago ka na naman ng anyo mo ah. Sabi pa nga ng tsuhin ko noon. Umangi lang yung malaking aso habang matalim na nakatitig sa amin. Binalaan naman siya ng aking ama na huwag tatangkaing puntiryahin ako, lalo at talagang sa akin yung matalim na pagtitig nito. Sabi pa ni tatay sila daw yung harapin nito. Muli namang umangil yung malaking asong yon at sa pagkakataong yon, halata na yung galit nito. Napangisi pa ito at pagkatapos ay biglaang sumugod. Kanya-kanya naman ang handa yung aking ama at yung mga tsuhin ko sa paglapit ng matandang aswang. Inakala kong hindi matatamaan ng isa sa kanila yung aswang na yon dahil napakabilis po nitong kumilos. Pero nagawa itong mataga ng isa kong tsuhin sa isa nitong paa, dahilan para mabuwal nga ito sa lupa dahil nawalan ito ng balanse. Hindi naman inaksaya ni tatay yung pagkakataon para sugurin yung malaking asong yon. Pero ganoon na lang yung gulat ko nang sunggaban sila nito. At nagawa pa nga po nitong kagatin yung isa sa aking mga tsuhin. Napahiyaw siya dahil bumaon nga yung matutulis na mga ngipin ng aswang na yon sa kanyang braso. Ibinalibag pa nga siya ng malaking asong yon dahilan para tumilapon siya sa malayo. Napamura nga yung aking ama at sinubukang sugurin yung malaking hayop na yon. Pero nagawa po nitong makaiwas. Napaatras yung ama ko noon nung biglang naglalaway na po yung aswang at mas lalong grabe na yung pag-angil nito. Pero nung muli siyang magawang tamaan ng isa sa aking mga tsuhin ng isang taga mula sa kanyang likuran, nagulat na lang po kami noon dahil yung kaninang napakabagsik na nilalang ay parang biglang nagbago. Umaangil po ito pero unti-unti nang humahakbang papatras. At nagulat na lang po kami noon na habang tumutuloy yung dugo nito sa kanyang sugat, ay umatras ito ng umatras hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataong tumakbo na nga palayo. Napamura na lamang yung dalawa kong tsuhin dahil sa mga nangyari. Ayaw rin kasi nilang magpadalos-dalos na atakihin na lang yun ng basta-basta. Nalalayan nga nila yung natumba kong tsuhin noon, na noon ay nasaktan din sa ginawa ng aswang sa kanya. Nagpatuloy pa kami sa bahay ng matandang babae noon dahil hindi pa nga kami nakakarating sa mismong bahay nito. At nang marating nga namin yon, hindi nagdalawang isip yung tatay ko na sunugin nga yung kanyang kubo. Ayon pa sa kanya, kung hindi man nila magawang mapaslang yung matandang aswang na yon, wala na rin po itong mauuwi ang bahay. Pagkatapos namin doon ay umuwi naman kami agad sa aming bahay. Minabuti naming ipagabot na lamang yung isa kong tsuhin sa albularyo para masigurado yung kaligtasan nito. At simula nga po noon, tuwing alam nilang gagabihin ako ng uwi,
ay sinasalubong na lamang ako nila tatay sa aking daan. Hindi ko na rin naman nakita pang muli yung matandang babaeng yon. Simula nang masunog nga yung bahay nito, wala na rin kaming naririnig na mga kwento tungkol sa engkwentro sa isang aswang. Marahil ay umalis na rin po yun sa aming baryo. Hindi kami sigurado, pero malamang ay lumipat na yon upang sa ibang baryo naman mang biktima na sana hindi naman niya mapagtagumpayan. Wala na kaming naging balita sa kanya pagkatapos nun. Yun na rin po yung huling pagkakataong makita namin yung pagmumukha nito. At dito ko na rin tatapusin yung kwento ko. Maraming salamat po.